Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, try natin na tignan tong aircon na to. Etong Haier. Yan. So nakita ko to sa isang Facebook page na nagtanong kung okay daw ba itong aircon na to, itong specific na aircon na to. Window type aircon, 1 horsepower siya. So sabi niya, kung meron na daw nakagamit nito, okay daw ba itong aircon na to. So ngayon tignan natin. Balang gagawin lang natin dito, tignan natin lang yung specs niya. Tsaka mamaya, bibigyan ko kayo ng idea. Punta ako dun sa Department of Energy. Dun natin malalaman o dun tayo magkaka-idea kung magkano yung consumption ng specific na aircon na to. Okay? So just disclaimer muna, ang video na to ay hindi sponsor. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko tsaka mga na-search natin na source. Kaya kung meron man akong masabing mali dito sa video na to, paki-correct nyo lang ako sa comment section. Kung meron kayong question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan. So, ngayon ang gagawin natin, ang una, since wala tayong actual na aircon na ganito, ang gagawin lang natin, magbe-base lang tayo dun sa mga photos na available sa online. So, una, papakita ko muna yung mga picture ng mismong aircon na to para magka-idea kayo kung anong itsura niya. Tapos mamaya yung specs niya, and then isusunod natin kung magkano yung consumption ng kuryente ng aircon na to. Okay? So yan, nito yung aircon. So yan, papakita ko muna yung itsura. So yan yung front. Yan, merong brand dito, Haier. Tapos ito yung power, delay. Yung delay, hindi ko alam kung ano to. So, tapos dito yung makikita mo yung temperature ng aircon na sinet mo. Yan, tapos meron ditong cool, fan, eco, saka quiet. So ito yung mode niya. Tapos yung speed nung fan niya, ito may auto, low, mid, saka high. And then ito yung sa dulo, yung pinakadulo, filter. So, yung filter na to, ito yung indication na kapag umilaw siya, kailangan mo nang linisin yung filter ng aircon. So, yan yung front niya. Tapos, ito yung sa filter. Yan. So, ngayon, sa side naman, ito. Yan. Yan yung side niya. Para lang magka-idea kayo sa itsura ng aircon. Yan. Ito yung side view, ito yung side view. Yan. Okay. Ito yung sa back. Yan, ganyan siya. Yan. Ito yung sa top view. Yan. Top view ta. Ito yung top view niya. Yan. So ngayon punta tayo sa specs ng aircon. So, yung specs ng aircon, magbe-base lang tayo dito sa mismong shop sa Lazada nitong Haier. So, kung gusto nyo tignan or kung gusto nyo bilhin itong aircon na to, ilagay ko na lang sa description yung link. Okay? So, yung price niya dito ay 24,178. Pero dun sa nag-search ako ng ibang shop dito, lagay ko na lang sa description. Ito, mas mura siya. Yan. Ito yung Welcome Home Appliances. Yan. Okay. Dito, 19,300 lang siya. Yan. Lagay ko na din tong link na to sa description sa mga gustong bumili. Yan. Kasi ako, kapag naglalagay ako ng mga link, as much as possible, gusto ko yung mismong seller ng aircon, yung mismong brand. Ito. Kasi ito yung last mall. Kasi gusto ko nilalagay yung mga link, yung mga legit. So ito, mukhang legit din. Yan. Tignan ko yung mga products nila.
Yan, legit naman yan. Okay, so lagay ko na din sa description. Kasi mas malaking tipid to kasi 9,300 lang. Siguro etong mismong shop nung hire, tinataasan nila yung price para mabenta dun sa mga reseller nila. Tulad nito. Yan. So ngayon punta tayo sa specs ng aircon. Yan. Ito yung model niya. 1 horsepower siya, ito. Pero available siya sa 1.5 horsepower. Pero wala pa akong nakitang 2 horsepower. Yan. May eco mode. Yan. Inverter nga pala to. Yan, inverter siya, yung matipid. Hindi yung inverter grade lang, tsaka inverter class. Magkaiba yon. Gumawa ako ng video doon kung anong pinagkaiba. Tignan na lang sa channel ko. Based sa DOE, Department of Energy, 5-star daw siya. Yan, mamaya check natin doon sa link ng mismong DOE. Yung EER niya, 11.6. Yan, may eco mode tulad na sabi ko kanina. Quiet mode. Yan. Remote control. Yan. Bluefin. Fast cooling. Yung refrigerant niya, R32. So, okay to. Halos lahat nung nilalabas ngayon na aircon ay R32 na. Filter alarm, yan tulad na sabi ko kanina, may light siya na indicator. Kapag umilaw yon, kailangan mo nang linisin yung filter mo. 100% copper, yan. So ngayon tingnan natin sa baba kung meron tayong makuha na ibang info o ibang specs. Ito na sabi ko na kanina, R32. Yung cooling capacity pala niya, mataas siya. Yan, 10,000. Kasi yung past na ni-review ko na aircon, yung Matrix, yan tulad nitong Matrix window type aircon, halos same lang nung price. So mataas lang ng konti itong higher. Yan, based dito sa pinakamurang price niya, 19,300. Ito 18,900 itong Matrix window type aircon din inverter. Yung BTU niya or cooling capacity niya ay nasa 9,000 lang. So etong higher nasa 10,000. Yan. Okay, tapos ito yung net weight 28.9 kg. Tapos yung warranty din niya matagal din. Yung parts and labor niya ay 2 years warranty. So usually kasi dun sa mga nilalabas na mga aircon ngayon, yung parts and labor ng warranty niya ay nasa 1 year warranty lang. Ito 2 years warranty na siya. Tapos same din nung iba, 5 years din yung warranty ng compressor. Yan. Tapos ito yung dimension niya, tignan na lang kung kasya dun sa butas ng room nyo. Yan. So tingnan natin pa dito sa baba, meron pa tayong makuha dito. Okay. So yan yung yung sa panel niya. Tapos ito yung itsura ng remote niya. So wala yung screen yung remote niya, puro buttons lang. Yan. Parang basic na remote lang. So hindi ako sure kung smart smart aircon yung pwede mong makontrol using your mobile phone. Wala kasi nakalagay dito. So kung meron nakakaalam, paki-comment na lang sa comment section. Saka kung meron nang nakabili o naka-experience ng aircon na to, paki-comment na lang sa comment section para magka-idea yung mga gustong bumili ng aircon na to. So ito yung ibang features niya. Yan, save more energy, eco mode. Yan, sabi ko na kanina. Halos naman lahat ata ng nilalabas ngayon na inverter aircon may eco mode. Yan yung minamarket nila ngayon. Tapos tahimik din siya, ito, quiet mode. Yan. Yan kasi halos na hinahanap ng mga consumer ngayon na bumibili ng aircon, yung tahimik yung aircon. Of course nga naman, masarap matulog kapag tahimik lang yung aircon. Tsaka yung mabilis magpalamig, yan ito, quick cooling. Yan. Easy manage energy cost, sabi niya dito, may delay. So hindi ako sure kung ano to.
use the timer function to set different on and off 24-hour settings. So may timer siya. Yan, ito yung kanina sinasabi ko, may filter na warning. Yan, filter warning tawag niya. Kapag umilaw yan, kailangan mo nalinisin yung filter mo. Yan. Tapos blue fin din siya, nakalagay dito. Yan, iwas kalawang yan. Okay. Ano pa ba? So yan, 100% copper daw siya. Ayan. Okay. Yung warranty kanina ito. So ito yung 1.5 niya. Ito yung 1 horsepower. Yan, ito yung mga specs niya, ibang specs. So pareho silang 5 star. So yung 1.5 horsepower din nilalagay ko na din sa description yung link niya sa mga gustong bumili or gusto mo nang i-check. Yung power input niya 885 dun sa 1 horsepower, tapos sa 1.5 1050 horsepower. Yung EER niya yan 11.6 dito sa 1 horsepower, dito sa 1.5 horsepower 13.9. Okay. Ano pa ba? Yan, pareho silang R32 yung refrigerant. So yung size nila pareho lang dun sa 1 horsepower tsaka 1.5 horsepower. Tsaka yung bigat pareho lang. Yan. Yung noise, mas tahimik yung 1 horsepower. Ito, nakalagay dito. Pero konti lang. Okay. So yan. Yan lang yung dito sa specs niya. Okay, ngayon punta tayo dito sa DOE. Para makita natin or magka-idea tayo dun sa power consumption niya. So ito yan. Okay. So check muna natin kung tama yung model niya para sure na ito yung aircon. Okay, tama. Yan. Okay. Dito may ibang specs din dito. Yan, naka R32. Yung watts niya 865. So ngayon ito yung estimate power consumption niya. Sa 9 hours na paggamit within 30 days, yan, nag-consume mo siya ng, based sa test ng DOE ito guys, yan, ito yung mismong website niya. Nag-consume mo siya ng 116.78 kWh. So katumbas siya ng 1,167.75 centavos. Kung yung ang rate sa inyo ay 10 pesos. So yung ginamit niyang rate dito ay 10 pesos, kaya nakuha niya itong 1,167.75. Okay? 9 hours lang to guys ha. Pero possible na bababa pa yan kasi nga inverter tong aircon na to. So ngayon, itry natin kung gagamitin natin tong aircon na to sa 24 hours. So 24 hours. Tapos within, sabihin natin na 1 day muna para meron kayong idea kung pandaran mo tong aircon na to sa 24 hours kung magkano yung makukonsumo niya. So lagay natin dito yung power rate sa inyong lugar. O example, yung power rate dito ay sabihin natin 10 pesos na din. Yan. Pero iba-iba yan guys ha. Tignan nyo sa bill nyo kung magkano yung power rate sa lugar nyo. So nag-iiba yan every month. So ngayon, sa example na to ay 10 pesos yung ilalagay natin na kilowatt hour. So yan, sa 24 hours na paggamit, yan, nagkonsumo siya ng 10 pesos ay 10.38 kilowatt hour. So kilowatt hour to Tapos katumbas siya ng 103.80 centavos. Yan. Sa 24 hours to. So possible na bababa pa yan kasi nga inverter tong aircon na to. So ngayon, try natin sa 30 days or 1 month. Yan. So sa kilowatt hour, nagkonsumo siya ng 311.40 kilowatt hour. So katumbas siya ng 3,114. Yan, kung 10 pesos yung rate sa inyong lugar. Ayan guys ha. Sana nagka-idea kayo kung magkano yung consumption ng aircon na to. Yan. Okay.
So, yan. Sana nakatulong tong video na to. Kung nagustuhan nyo yung video na to or kung mayroon kayong napulot, paki-like na lang. Yan. Kung meron kayong question, suggestion, or gustong paggawa ng content, ilagay nyo lang sa comment section. So kung meron man akong nasabing mali dito or nabanggit na mali, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kayong experience sa paggamit ng aircon na to, ilagay na din sa comment section para mabasa ng mga gustong bumili ng aircon na to. So, for me, itong aircon na to, based sa natignan natin ng mga specs, okay naman yung specs niya. Yan, mataas yung cooling capacity niya, 10,000. Yan, tapos yung refrigerant niya, R32 na din, yung latest. Mataas na din yung EER. Yan, tapos yung warranty niya, 2 years parts and labor. Yan. Okay. Nasa sa inyo na kung trip nyo itong aircon na to. Pero based sa specs niya, okay naman siya. Yan. Kung makukuha nyo ng mas mura, tingin-tingin kayo din sa lugar nyo kung meron nagbebenta ng ganito. Kasi itong brand na to, lagi ko siya nakikita dun sa mga maliliit na nagbebenta ng appliance center. So kung ito lang yung available na aircon, baka ito lang yung available na aircon sa lugar nyo, tapos malayo yung iba. Yan. Tingnan nyo to kung merong ganito na brand. Yan guys, hanggang dito na lang siguro yung video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe guys, mag-subscribe ka na. Click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan guys, kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Yung link nga pala ng mga to, ilalagay ko sa description sa mga gustong bumili. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye!